Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah al-qiyamatul kubra. Tinatalakay pa rin natin yung mga usapin kung paanong tinatanggihan ng mga tao ang kabilang buhay. Kasi marami naman talaga, minsan kahit yung nagpapakilalang Kristiyano, wala lang, nakikikristyano lang. Pag may Pasko, nakikipasko. Pag New Year, nakiki-New Year. Pero hindi naman talaga siya naniniwala sa mga pinaniniwalaan sa Kristyanismo katulad ng kabilang buhay. Yan lang, nakikiano lang siya, nakikisaya. Pero pagdating sa mga paniniwala at mga gawaing pagsamba, wala siya doon. Sa ngayong nakaraan, inabanggit natin yung nandun Suratul Ra'd verse 5 na sila raw ay nagtataka. Yun yung mga tao. Kumbaga, nagtataka sila sa araw ng paghuhukom. Pero actually sila yung mas kataka-taka. Sila ang mas kataka-taka. Nga sinabi ni Allah, wa in ta'jab fa'ajabun qawluhum. Kung sila ay nagtataka, o kung ikaw ay nagtataka, kataka-taka nga ang kanilang mga sinasabi. Sinasabi nila, aida kunna turaban, ay inna lafi khalqin jadid. Na kung tayo ay magiging lupa na lamang, alabok, tayo ba ay magiging bagong nilikha? Ulaika alladhina kafaru bi rabbihim. Sila yung mga hindi nanampalataya sa kanilang Panginoon. Wa ulaika al-aglalu fi a'naqihim. Sila yung mga sa impyerno ay gagapusin sa kanilang mga leeg na naka kadena din yung kanilang mga kamay na nakatali sa leeg. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Sila ang mga mananahan sa impyerno at sila ay mananatili rito habang panahon. So ito, pagpapabatid dito ni Allah ng matinding kasamaan ng mga tao na tumatanggi sa kabilang buhay. At merong iba-iba pang uri ng mga tumatanggi. So merong mga tumatanggi, tahimik lang sila na tumatanggi. At meron namang maingay, yung talagang pinangangaral nila. Yung mga taong ganun, maaring mas malaki yung kasamaan nila. Kasing kanilang baluktot na paniniwala, ikinakalat nila sa iba. Kinakalat nila. Kung pinangangaral, katulad sa mga Muslim, yung may malaking reward, inshallah, yung nangangaral. Kasi kung ano man yung pinangaral niyang mabuti, gagawin ng iba. Pero itong mga ito, kung ano yung kasamaan na pinangaral nila, gagayahin din ng iba. Kaya magiging malaki yung kanilang pananagutan. Magiging malaki ang kanilang pananagutan. At sumunod na sa serye ng mga aya, Suratul An'am, chapter 6, 29 to 30. Maganda nga naisingit ito Kasi, kumbaga, kumbaga reality check ito para sa atin. Oo, tayo naniniwala dito. Pero, nananatili yung marami sa paligid natin hindi naniniwala dito. Yung kuffar lalo na. O maaring may Muslim, hindi niya tunay na paniniwalaan ang kabilang buhay. O naniniwala siya may paraiso, impyerno, pero kumbaga kapos o kulang yung kanyang pag-unawa. Diba, mamandurugas. Ang ugat yan bandang huli, kulang sila ng pag-unawa sa kabilang buhay, sa katarungan na iiral sa kabilang buhay. Kasi pag nagsalita yung mga yan, karapatan nila. Puro na lang sila Paano na lang iba? Puro na lang sila. Kaya nga yung bandang huli, yung masamang ugali ng tao, naguugat na rin sa akida niya Naguugat sa akida. Yung ugali. Yung pagiging mapagbigay, mag-uugat sa akida. Kasi alam niyang gagantimpalaan siya. Yung sakim, ganun din. Naguugat yung kasakiman niya sa kanyang akida. Dahil hindi niya tunay na kinikilala yung araw ng paghuhukom. Nagagantimpalaan ni Allah ang kabutihan at gagantimpalaan din ni Allah ng masama. Siyempre ang
kasamaan. So dito yung doon nga Suratul An'am, yung binanggit dito yung yung 29 to 30. Pero balikan natin yung mga naunang mga aya. Doon sa 27. Kasi ito magandang aya ito. Walau tara idh wuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wala nukadziba bi ayati rabbina. Kung makikita mo lang sana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapag sila ay ilalapit na sa impyerno. Hindi pa sila pinapasok. Ilalapit pa lang sa impyerno. Idwukifu. Kumbaga itatayo sila malapit sa impyerno. Ay, andyan yung impyerno, halimbawa. Andito pa lang sila sa gilid. Hindi pa sila ipapasok. Sasabihin nila, ya laytana nuraddu, kung ibabalik lang sana kami. Sana ibalik kami sa mundo. Yung nga, magiging kabilang sa mga paghihirapan ng mga tao sa impyerno yung pagsisisi o psychological na nga sa mga tao, hindi lang naman physical yung pinaghihirapan natin kahit psychological, di ba? Psychological. Kapag yung tao depressed, kapag yung tao malungkot, may epekto yun sa kalusugan niya. Yung iba nangangayayat, di ba? Sabi nila, uy, nangangayayat ka. Oo nga, matindi, sobrang stress eh. Iba naman tumataba. Kasi pag na-stress, kain ng kain. Tulog ng tulog. Maganda naman yung ginagawa nung isa, pero yung nangangayayat, talaga yun. Kakaiba na yun. So, kung makikita mo lang sana, pero makikita na rin natin yun sa kabilang buhay. Ngayon hindi pa, kasi wala pa naman dito yung impyerno. Kumbaga hindi pa ginagawang hayag sa atin yung impyerno. Kung makikita mo kung paano silang patatayuin malapit sa apoy. At sasabihin nila, kung ibabalik lang sana kami sa mundo. At kapag nakabalik na ro sa mundo, wala nukadzibu bi ayati rabbina. Hindi kami magpapasinungaling sa mga tanda ng aming Panginoon. Ibig nila sabihin, maniniwala na talaga kami kapag binalik kami. Pero yun nga, alam ni Allah maring yung nga, yung kaalaman ni Allah perfecto na kung ibabalik sila, babalik lang din sila doon sa kanilang mga nakagawian at makakalimot lang sila ng makakalimot. Kasi si Allah, di ba, sa kanyang kaalaman, alam niya kung ano mangyayari, alam niya kung anong magiging resulta ng mangyayari na yon, at alam niya yung mga hindi mangyayari at magiging resulta nito kung sakaling mangyayari man ang mga yon. So hindi na mangyayari, ibabalik sila. Pero alam ni Allah kung ano magiging resulta. Kaya nga hindi sila pinagbigyan. Hindi sila pinagbigyan. Siyempre, kabilang buhay na yun. Sa kabilang buhay, wala nang magagawa yung tao doon na gagantimpalaan o paparusahan. Anumang bagay na mangyayari doon sa atin, may kinalaman lang sa buhay natin dito sa mundo, sa ginawa natin dito sa mundo. Kung makakapag-syafa'a man tayo halimbawa, makakapamagitan tayo sa kabilang buhay, hindi yun dahil sa, kumbaga, meron pa tayong magagawa sa kabilang buhay. Yun ay dahil sa, unang-una sa pahintulot ni Allah, at kumbaga, naging karapat dapat tayo doon dahil sa ginawa natin dito sa mundo. Halimbawa yung shahid, di ba? Yung shahid, yung namatay sa jihad, pwede siya mamagitan para sa mga kabag-anak niya, di ba pa? May kinalaman pa rin sa ginawa niya dito sa mundo. Hindi raw sila magpapasinungaling sa mga tanda ng kanilang Panginoon, wa nakuna minal mu'minin, at kami magiging kabilang sa mga mananampalataya. Pero yung nga, huli na ang lahat. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl. Pero hindi na. Wala na. Bagkus ay naihayag na sa kanila ang anumang ikinukubli nila noon, yung kabilang buhay. Sa halip na tinatalakay nila ito, pinag-uusapan nila ito, isinasabuhay, nagbababala sila sa isa't isa tungkol dito, anong ginagawa nila? Pinagtatawanan nila. O nagdududa sila. Hindi sila naniniwala na darating. Walau ruddu la'adu ila manuhu anhu.
Ito na nga, yung sinasabi ko kanina. Kung ibabalik man sila ni Allah, babalik lang din sila sa kung ano mang ipinagbawal sa kanila. Alam ni Allah eh. Perpekto yung kaalaman ni Allah. Sa ganun na lang natin, kumbaga, hindi natin maaarok ng tuluyan eh, yung kaalaman ni Allah. Pero sa ganitong mga aya, nakikita natin ang perpektong kaalaman ni Allah. Bago pa man mangyari ang lahat, alam na ni Allah ang mga mangyayari. Walang ganun sa atin. Walang ganun. Walang sino man sa atin na merong ganung kaalaman. Babalik lang sila sa kung ano man dati nilang ginagawa kung ibabalik sila. Wa innahum lakadhibun. At sila ay katiyakan na mga sinungaling. At ito na yung ano na. Pinagsasabi nila dito sa mundo. Wa qalu in hiya illa hayatuna ad-dunya wa ma nahnu bimab'uthin. Ang pinagsasabi nila dito sa mundo, walang ibang buhay liban na lamang sa buhay natin dito sa mundo at hindi tayo bubuhayin muli. Walau tara id wuqifu ala rabbihim. At ito na yung sumunod na aya. Kung makikita mo lamang, baga ganun ulit yung pagkakanarite. Kung nakikita mo lamang kapag pinatayo na sila sa harap ng kanilang Panginoon. At sa pagtayo ng tao sa harap ng kanyang Panginoon, ang dapat na, kumbaga, dito pa lang sa mundo eh, dapat katatakutan na natin pagtayo natin sa harapan ni Allah. Dito pa lang sa mundo. Kaya nga dun sa ano, 'di ba, sa Suratul Naziat, faman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Sino mang katakutan niya ang pagtayo sa harap ng kanyang Panginoon, na dahil dito pinagbawalan niya yung kanyang sarili na kumilos ayon lamang sa kanyang pagdanasa. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Ang paraiso ang kanyang magiging tahanan. So dito pa lang sa mundo, katakutan na natin yung pagharap kay Allah. Kasi kung yung tao, hindi siya natatakot nga sa pagharap kay Allah, wala na kung ano na lang gagawin niya. Ano mang kasamaan gagawin niya, kaya niyang i-justify eh. Pero pagharap kay Allah, wala tayong kayang ipangatwiran kay Allah. Wala tayong maipangangatwiran kay Allah. Yan. Kung nakikita mo lang kapag sila'y pinatayo sa harap ng kanilang Panginoon. Qala alaysa hada bil haqq. Sasabihin ni Allah, hindi ba ito totoo? Yung araw ng paghuhukom. Nandyan na sila. Nandyan na tayo sa kabilang buhay. Qalu bala wa rabbina. Wala silang sasabihin. Di ba na lamang, opo, kumaga tama po Panginoon namin. Di ba? Sa mundo tinatanggi nila. Kahit nga si Allah tinatanggi nila, pero sa kabilang buhay, tatanggapin na nila na si Allah ay Panginoon nila. Tatanggapin nila na sila ay, kumaga, nasa ilalim ng kapangyarihan ni Allah. Qala fadhuqul adhaba bima kuntum takfurun. Kaya, tikman ninyo ang parusa ng anumang inyong dating pinasisinungalingan. Dating pinasisinungalingan. Yan na yan. Ayan, tanggapin ninyo ang parusa. Kad kasira alladina kaddabu bilika illa. Nalugi ang mga nagpasinungaling sa pakikipagtagpo kay Allah. Hatta idha ja'at humus sa'atu bagtatan. Sa mga nagpapasinungaling kay Allah, di ba, patuloy lang sila sa pagpapasinungaling. Hanggang sa dumating sa kanilang araw ng paghuhukom ng biglaan. So, syempre, hindi lang tinutukoy dito yung aabutan mismo ng dulo ng panahon. Kasi yung araw ng paghuhukom, sa bawat isa sa atin ay kailan magsisimula? Sa kamatayan natin. Kapag namatay tayo, nandun na tayo sa kabilang buhay, kung tutuusin. Nagsimula na para sa atin ang araw ng paghuhukom. Qalu, ya hasratana ala ma farratna fiha. Kapag dumating na sa kanila yung kabilang buhay, o kung mamatayin sila, dumating na yung dulo ng panahon, sasabihin nila, kasawian sa amin na kami ay nagkulang tungkol dito. Na, kumaga, kinalimutan nila, hindi nila pinansin, pinagtatawanan nila. Totoo pala. Totoo pala. Bawa niyan, di ba? Binabalaan ka na. Binabalaan ka.
tas hindi ka nakinig. Bawa niyan, di ba? Momotor ka, ang yabang mo pa, motor-motor ka. No? Wala kang helmet. May pulis pala doon. Binabalaan ko na, may pulis doon, may checkpoint doon. Walang pulis-pulis sa akin. Walang pulis. Pagdating mo doon, highway patrol pala yung nandun. Hindi yung pulis na, kumbaga, hindi yung pulis ng munisipyo, highway patrol mismo. Kasi pulis ng munisipyo, baka pagbigyan ka pa nun eh. Kasi kapitbahay mo. Pero yun, highway patrol pa, di yari ka. So, ganun sila. Kumbaga, hindi nila pinapansin yung mga babala o mga palatandaan. Actually, sinasabi ng mga scholar, di ba parang ang hirap para sa tao kasi na matanggap yung, kasi kahit tayo naman dati, hindi tayo naniniwala masyado sa araw ng paghuhukom eh. Di ba nung Kristiyano pa tayo? Napag-uusapan, oo. Pero malabo sa atin eh. Malabo sa atin. Pero ito ngayon, malinaw na sa atin kung anong araw ng paghuhukom. Malinaw na. Sila, aaminin nila na nga nagkulang talaga sila tungkol sa araw ng paghuhukom. Wahum yahmiluna awzarahum ala duhurihim. Sasabihin nila ito na nagsisisi sila na nagkulang sila. Habang pasan-pasan nila sa kanilang mga likod yung kanilang mga pasanin na mga pananagutan. Ala sa amayazirun. Napaka sama ng kanilang pasan-pasan na mga pananagutan. At sa sumunod na aya, wamal hayatod dunya illa laibu walahwun. Ang buhay sa mundo ay hindi hihigit pa sa paglalaro at paglilibang. So, libangan lang natin itong mundo. Kaya enjoy lang natin yung anumang nandito eh. May darating mabuti, enjoy lang natin. May darating na masama, enjoy lang din natin. Di ba? Kasi sandali lang naman tayo, bandang huli. Mamamatay tayo, taharap tayo kay Allah. Tas makakalimutan natin lahat ng pinagdaanan natin dito. Kaya may hadith, di ba? Yung kung meron man daw tao na mula sa pagkasilang niya hanggang kamatayan, puro na lang sakit yung kanyang naramdaman. Puro pagsubok. Sa isang sandali niya sa paraiso, makakalimutan niya lahat ng hirap na pinagdaanan niya. At kung meron man daw tao na puro na lang sarap yung pinagdaanan niya, mula sa pagkasilang niya hanggang kamatayan, sa isang sandali ng pagpasok niya sa impyerno, makakalimutan niya lahat yun. Sa mundo raw ay libangan lamang at paglalaro. Walad darul akhiratu khairul lilladina yattaqun. Pero ang kabilang buhay ay mas mainam para sa mga may takot kay Allah. Afala taqilun, hindi ba kayo nag-iisip? Kad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Sabi ni Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam namin na ikinalulungkot mo ang sinasabi nila. Alam namin. Kumbaga, kino-comfort ni Allah si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasi matitindi mga pagsubok eh. Alam namin na kinalulungkot mo ang sinasabi nila. Pero actually tinutukoy dito ni Allah na sinasabi nila na kinalulungkot ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi yung hindi yung pamimintas sa kanya. Ang kinalulungkot niya yung pagtanggi ng mga kuffar kay Allah at sa kabilang buhay. Yun ang mas kinalulungkot niya. Yun ang mas ikinalulungkot niya. Fa innahum la yukadzibunaka. Tunay na sila yung mga kuffar. Hindi ikaw ang pinasisinungalingan nila. Tawag nga nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di ba Al-Amin, ang hindi nagsisinungaling, ang mapagkakatiwalaan. Sabi ni Allah, hindi ikaw ang pinasisinungalingan nila. Walakinid dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Pero mga nagtatambal kay Allah, sa mga tanda ni Allah, sila ay nagpapasinungaling. Tapusin na natin itong serye ng aya na ito. Kasi makita natin kung paano kinakausap ni Allah si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaqad kudibat rusulun min qablik. So parang sinasabi ni Allah, pagtiisan mo yan. Kasi kahit yung mga naunang mga sugo sa iyo, pinasinungalingan din. Matindi rin yung nangyari sa kanila, di ba? Kay Musa alayhis salam, kay Nuh alayhis salam, matindi pinagdaanan nila. Fasabaru ala ma kudlibu.
Pero nagtiis sila sa pagpapasinungaling sa kanila. Waudu hatta atahum nasruna. At sila'y pininsala hanggang sa dumating sa kanila ang aming tulong. Wala mubaddila li kalimatillah, walang makakapagbago sa salita ni Allah. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Dumating na sa iyo ang balita tungkol sa mga naunang mga sugo. Para patatagin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gayun din, sabi ni Allah, wa in kana kabura alayka i'raduhum. Kung halimbawang, kung magiging mabigat na para sa iyo ang kanilang pagtanggi, fa inistata'ta an tabtagiya nafakan fil ardi aw sullaman fis sama fata'tiyahum biaya. Kung mabigat na sa inyo ang kanilang pagtanggi, kung magagawa mo lamang sana na makagawa ng hukay sa lupa, unang hagdan patungo sa langit upang makapagbigay lamang sa kanila ng tanda, nang sa gayon maniniwala sila. Kumbaga ganito na yung iniisip ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gusto niya talagang magmuslim yung mga tao. Kaya ganyan din pinagkaiba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa atin. Kumbaga nagmamalasakit talaga siya. Yung da'wa niya hindi para modus, yung magsasyahada lang yung tao. Ang da'wa niya dahil sa pagmamalasakit. Na alam ni Allah na kung magagawa lamang niya na maghukay sa lupa o kaya gumawa ng hagdan papunta sa langit. Di ba kanta yun? Stairway to Heaven. Madalas kinakanta ng mga lasing pag nagbibidyoke. Kung makagawa lang siya ng hagdan patungo sa langit para kumuha ng tanda, patunay. O ito yung patunay, maniwala na kayo. Maniwala na kayo. Pero nga, si Allah ang nagdidesisyon. Walau sya Allahu la jama'ahum alal huda. Kung gugustuhin lamang ni Allah, tinipon niya silang lahat-lahat sa gabay. Fala takunan na minal jahilin. Pero hayaan mo na sila, huwag kang magiging kabilang sa mga mangmang, alhamdulillah. So, napakaganda yung yung serye ng mga ayat dito. Kaya yung mga ayat dito, isa o dalawa lang yung binabanggit, pero binabalikan natin yung mga nauna, tsaka mga sumunod na aya kasi may kita natin ng mas mainam yung buong konteksto ng aya, alhamdulillah. So ganito tinanggihan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gusto na niya sana na humukay sa lupa o magkaroon ng hagdan pakit sa langit para lang mapaniwala yung mga tao dahil sa pagmamalasakit sa kanila, pero tinatanggihan pa rin siya. Sabi ni Allah, wala ka ng problema, hindi problema dyan, hindi mo na problema yan. Kami na ang bahala, alhamdulillah. Yun nga yung ganun nga talaga si Allah. Minsan diba? Nakalungkot din isipin na yung bawat kuffar na masasalubong natin, makakasalamuhan natin, bandang huli mapupunta pala sa impyerno. Diba? Sumasagi rin niya sa isip nyo minsan, diba? Lalo na pag may kuppar na mabait, nakakapanghinayang Tas kuppar na kita mong nakakatulong sa kapwa, nakapanghinayang, na bandang huli mapupunta pala sila sa impyerno, waliyadu billah. So, alhamdulillah, ito yung pagtalakay natin sa kung paano tumatanggi yung mga tao. Iba't ibang anyo ng pagtanggi ng mga tao sa kabilang buhay. Alhamdulillah, na magagamit natin unang-una sa ating mga sarili para mapatatag ang ating pananampalataya. At syempre kapag magdadaawa tayo, magamit din natin inshallah. Tutuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.